Mayong adlaw, Davao del Sur. Good day, Southern Mindanao. Kini na sabi niyo higalag-alagad sa kanginan Hero Gustavo Gauhiro Arialiano Undalok. Makiguban kaninyo din hiniining inyong tulumanon, atong tulumanon. Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. Sa ngalan sa tungalangdong gobernador ning atong lalawigan sa Davao del Sur, Governor Yvonne Ronya Cagas, o sa ngalan sa tuang Vice Governor Mark Douglas IV Chan Cagas, o mga kaubanan ng mga empleyado sa Kapitolyo, nagadapit ako kaninyo mga kanyag, ganunti ninyo, nining atong tulumanon Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. Mabati nato matag alas 2 hangtod alas 3 sa kahaponon, matag adlaw Lunes hangtod Biyernes sa Sibihanan sa Charm Radio Digos, where your heart belongs. Og alas 4 hangtod alas 5 Lunes hangtod Biyernes sa Sibihanan sa DXDS Radio Ukay o ang Radio Niga. Kauban nato mga kaanyag karong mga tagnaa ang ato ang Provincial Administrator, Attorney Herbert Gonzales Turns. Mayong adlaw nimo dinha. Mayong adlaw nimo diha, Radiro. Mayong adlaw sa tanang mga naminaw karon sa ato ang programa. Nagaabang yun sila, Radiro. No? Dagan mag feedback good ako ang receive ani. Very informative nya, mapasabot, enlightening pod sa mga Dabsuranon kung unsay ginahimo sa atong provincial government, whether Dabsuranon, Biguseños, or even mga outside of Davao del Sur, no? Kabati sila ani kay naka-broadcast mapod sa internet. So maayong adlaw kaninyong tanan. Ayan. Magpasalamat ta sa tuwa mga followers, attorney. Pasalamat ta sa tuwa mga viewers, sa tuwa mga listeners nga sa hinay-hinay naanad sila nga naatang duha, no, sa ilahang mga cellphones, nata sa ilang mga radio, lagi, no, unya. Of course ang uban tan-aw sa television nila. Nabaguhan gani ko kay every time mag-field go, labi na dito kong Bansalan, diri Digos, ana, makahimamat kog mga tao nga monitor din sila aning programahan eh. Sila kauban mong Hero Undalok, ala sila. So, mana mong programa, the Provincial Administrator's Time. So, mangita sila sa programa since kini affecting man pod apektuhan man pod ang mga kinabuhi sa mga tao ani. Atong topic diri bahin man ni sa mga butang na nakaapekto sa kinabuhi sa mga constituents nato sa Davao del Sur. It's so heartwarming, attorney, nga ang ato ang tandem, ang ato ang mga diskusyon nakarelate din sila og kumbaga palatable, no, makaon nila matuhop sila mga una-una, and they are learning from it. Kay kaning ato ang mga discussion ni attorney relatable mo gid tanan sa pagpadagan sa gobyerno, no, unsa imong gitrabaho, no, how Governor Yvonne Ronya Cagas manages the affairs of the government sa ato ang probinsya sa Davao del Sur through you. Yes. Nakita na po nako nga importante po dahil ni siya nga platform para mapadayag sa mga katawhan kung unsay kanang pagpasabot sa ilaha sa mga butang na gipanghimo sa atong provincial government. Kay naamang yung mga butang dili kayo klaro kung walay magpasabot, no? Correct. Dayon punan pa sa mga intriga o black propaganda, musamot o kalibog ang mga tao. So kini nahimo kining positive force ang ato ang positive nga contribution sa pagpasabot sa mga tao. Ang ato aragyo dire is ang endpoint dire is ang inyong government, provincial government of Davao del Sur under the leadership of Governor Yvonne Ronya Cagas o Vice Gov Mark Cagas, aning kamot ra gyud ta dire nga maka-deliver mi og serbisyo, programa ug proyekto para sa mga Dabsuranon. Kung doon na may mga doon na may mga medyo malibog or confusing na mga aspeto sa implementasyon niini, pwede nato na dire ma-deliberate, mapatayag, ma-explain nganong ingon ani ingon ana ang mga nangitabo sa ato ang implementasyon. So, walay problema kay mapasabot ra man nato. So, muna ang gipangita sa mga tao nga makasabot sila kung unsay gihimo sa ilahang gobyerno. So, muna
Naataron tadayon ta. Wana mga kaanyag nga kita mapasalamaton ta kang Attorney Herbert Gonzales that he acceded to our proposition mga kaanyag nga ato siyang kaubanon gahinan niya panahon mga kaanyag kining ato ang segment no, Davao del Sur karon the Provincial Administrator's Time nga mamahimo na ninyong bag-ong paborito nga tulumanon sa radyo matag adlaw no labi na matag hapon sa Charm Radio Digos alas 2 hangtod alas 3 o niya sa Radio Okay DXDS Radio Okay which is an AM station o niya ang Radyo Niga FM station matag alas 4 hangtod alas 5 sa hapon at ang yun na ninyo kay parang masayod mo kung unsa ang mga katikaran kay mo gini ang ginahandom sa mga tao attorney nga right from the horse's mouth nga kumbaga nga madungog nila mabati nila ang mga pinakaulahi nga mga katikaran sa mga panghitabo sa trabaho nga gibuhat sa gobyerno. Mao gina siya. So we're also thankful to attorney nga ihapong na-realize mga kanyag that this is a very important platform to inform the public no, kung unsay atong ginahimo dinhi sa Kapitolyo. So maningkamot pod mi mga kaanyag nga matag adlaw pagkahimo mag-ingon ini kay pati na magutaw basiha ni attorney gani before ko ni sulod diri nangutana ko kumusta dili na busy sa attorney murag wala na sir kay wala na paskil sa gawas kay bag-o lang gyud nahuman po ang meeting pagsulod nako mga kaanyag ganap katapun og ang mga permahanan ni Attorney Herbert Gonzales mga kanyag o niya para niini mibiya sa dito taon-taon malata na po ning kamot ni Attorney pinirma. That is the work of the provincial administrator apart from kanang gawas attorney mga kanyag para nga mo survey sa mga projects nga gipahigayon sa ato ang provincial government. Now, speaking of projects attorney, we have this ongoing project sa ato ang provincial government which is the building of our stadium and the track and field. Kumusta man ato diyon sa may daga diini karon? Bahin sa ato ang grandstand or stadium with track and field oval, pahumanay na ang phase 1 ana, no? Nagkakuan lang medyo na ay nadiskubrihan nga aspeto sa plano nga gi-modify kay bisan pag unsaon na to og plano dihagtaman common experience man ni sa mga tao bisan sa atong personal nga mga kaugalingon mo plano ta nya pag-abot sa aktual naa day mga minor changes sa plano kay because naay nadiskubrihan lately lang na yung ani day usbon no. So same pod na sa ato ang implementasyon diha sa stadium kay i-level man unta na sa parking area ang height sa ato ang rubberized oval unya kay murag dili man siya practical tan-awon kay naman po'y swimming pool dito sa tapad. So para mo match ang height sa structure sa building sa swimming pool ug diri sa grandstand so dunay variation nga gihimo. So mo na karon ang gihimuan maybe next week na nato ang plano ana magawas na to. So mo na to ang sa embankment nga side no. Yun lang ang iyahang height para sa butangan sa rubberized oval. After ana, commence na po ang phase 2 nga side sa implementation. In addition, doon na po'y paghimuon nga murabe itong himuan siya o agianan sa creek. Kaya naman yung creek. Agianan sa tubig. Okay. Outside sa ato ang sports complex, napamagiday daghang tubig dito sa gawa sa koral. So, doon na modification sa plano po diha kay para dili maanod na atong rubberized oval kay basig kankano na kanugayan. That's correct. So para i-protect na daan ang kuan ang facility. So giuna to siya kay while mag-implement ta dire dapat stable na ang ground no before butangan siya og rubberized oval. But that is still part of the variation, attorney. Part na siya sa mahimong i-implement no nga mga addition sa trabaho kay na may savings ma-create kay di ba dili naman tayo anak ka taas ang height no. So baba naman. Gamay naman ang iabono. So katong savings ato mo to'y gamiton dito sa creek
Ya, tapos mao pud toy mahimong basis inigsumpay sa phase 2 sa implementation sa ubal. Ay lang mo kabalak ka mga dabsuranon kay maximum effort yun ta diha. Yun anay mo yun na basta dinagko nga mga projects na ginay masiplatan usahay nga mga variation nga kinahanglan para pulido ang project nga ato ang maintrigo sa katawhan. No, kay dili man ta gusto pinadagan nga trabaho dire. Track record ba na sa provincial government Correct. nga Tinood na. pulido gyud na ang mga intrigo nga mga projects para sa katawhan. So mahuman ra gyud na siya, no? Abangan lang nato na kanilang ron dunay mga variation. Pero well within the legal bounds ra gyud na tanan. Wala tay binuang dire naa gyud na siya, no? Kanang part na sa pag-implementar sa mga projects labi na kaning mga big ticket grandstand, no? So ikaduha, Coliseum. But before that, attorney, diri una ta sa kinini ang ato ang stadium with oval track and field. Doon na may mga variation. Will that affect the aesthetic design sa atong stadium? Dili man siguro kay ang kanang variation murag to protect ra gyud sa pasilidad. Kay para dunay kaagian labi na kusog nga bulog sa tubig. So para i-divert na nato ng asa siya, himuan lang siya agianan para dili siya diretso dire sa maglunang na hinuna diha, di ba? So abig kanang ordinary lang nga drainage primero pero daghan man jud kay tubig. So that is why Mura na gid siya mag river wall sa dinha. butangan siya og agianan. Dako gyud nga agianan. Agianan jud siya sa tubig para all weather siya, whether kusog kayong ulan or hinay nga ulan or bisag walay ulan, na ready na daan. Ready na ang kagian sa tubig. So gi-set up na ron tanan para kining groundworks nga agianan sa oval rubberized, safety ni siya. Kay dako ra ba na nga investment. So Tinuod. ato na i-protect daan. Kay lison man kayo, attorney, no, kay kung palitan wala na siya na foresee na to or wala na to na siya nakita nga posible mahimong problema in the long run. Yes. Kung panalitan na plaster na, ikalit og baha, magkalapok, dako kayo nga trabaho. Dako kayo kay posibleng makadamage siya sa mamahimong existing facility kay rubberized oval ra ba na, no? So medyo tender, delicate na siya nga part sa ato ang pasilidad. So that is why all the efforts nga dapat ma-exert to protect from any other mga calamity or caused by water, kana run off na water diha. So, i-protect na aron daan. So mo na siya ang medyo nakakuan diha. Medyo na sa tawa na kana bitang nahimo siyang variation. Nakalangan. Nakalangan po siya. Kay na may variation. So gi-modify gamay ang plano kay para masulod ng pasilidad diha nga safety siya gamiton sa mga tao. Kining nga facility atuan naman gini na visualize, no. Can you give us a run through unsay mga posibleng hulagway pag naa na ning ato ang rubberized oval na to ang stadium? Unsa may mga gipanglaraw ni Governor Yvonne, ni Vice Governor Mark nga mga events nga posibleng mahitabo dinhi? Nana karon hisgutan wa pagani mahuman pero doon na gahisgot dire ato ang DepEd and Dabraa ang host o Dabraa ang provincial government, no, sa kanang regional athletic meet, no, and maybe even sa hosting of the palaro later on. So possibly na siya nga may tabo diya given that kana nga mga fasilidad natay swimming pool nga Olympic size, natay rubberized oval nya, napay track and field o soccer field sa tunga. So, tanang mga athletics or mga sports events, pwede na dyan kayo i-host diha pohon sa ato ang sports complex, Governor Dodo Cagas Sports Complex. So, pagkanindot kayo niya na attorney no nga hulagway, nga ato ang hunahuna nga we will be hosting the Dabraa and possibly the palarong pambansa. Yes. That will actually boost the economy of the province. Yes, kay maka-create nang gud siya og kanang multiplier effect in view of the
arrival of many players and many delegates no from the different parts of the country. So posible na siya nga makatabang na sa ato ang ekonomikanhong kahimtang sa probinsya sa Davao del Sur. Kung mahimong habitual na siya once makumpleto na tanan. Abangan lang nato na nga makumpleto mga Dabsoranon, mga Diuseños, mahuman ra gyud na kay committed kayo ang ato ang kuan diha, ang ato ang leadership sa provincial government kay para gyud na sa mga tao maintrigo na siya in due time. Ang vision ni Attorney ba no sa panahon ni late Governor Dudok Cagas ba nga before the establishment or the construction or the building of Coliseum sa una bata-bata patag handom kita kanusa ka na dulas PBA diri no mahitabo ka na ang tubag sa kasagaran sa mga hamtong kaniadto mga panahon nga mga bata pata why PBA mahitabo aning Davao del Sur kay wa tay kabutangan wa tay kadulaan Ngayon ito imposible na gyud na mahitabo imposible na mahitabo daghan pa kayo kay niadto mga panahon na ang Davao City dili gani halos modula ang PBA dinha no dili gani halos modula ang PBA dinha kay wala lagi po'y kaduaan pod no nakasunod lang ang PBA sa diha nga naa na ang Yusip Gymnasium. Pero after na to ani. After na to ani. Or after na nga natukod. Kay usually dito man sila sa Panabo, gadula. So nainganyo pud sila. Sa diha nga naa ni kani karong kani ato ang Davao del Sur Coliseum. I think we have hosted PBA games pila na ka mga higayon. Daghan na countless times na. Countless times ano? Unya nahimo po na siyang income generating para sa ato kay naman gud nay sponsorships, tickets, etc. mga tao po nga mo dasag dere. So positive gyud kaayo ang iyahang effect sa ato ang probinsya sa lalawigan sa Davao. Ang ato apong Olympic size swimming pool attorney, it has already hosted si tawag ini regional games. Yes, no? o kuan kining mga swimming organizations. Swimming organizations national organizations. Suki ta diha. Suki ta. Suki ta diha. Nya diri sa Mindanao wala po sila laing ginaduaan diri ra pod. Kay na may atop. So bisan pag alas 12 ka sa adto maglangoy-langoy diha. Pwede ra gyud kayo. Di ka mapagtong diha sa imong langoy-langoy. Ikaw turns nagkasuway naman yung kag ligo-ligo din ha. Nagka-swimming mga din ha. Piti mugnawas tubig. Bugnaw kay tungod covered man gud siya unya daghan pug kayog filtering machines diha. Standard man gud kaayo ng pagka-construct ana kay gibutangan pud siya og mga equipments nga mo filter anang Olympic size swimming pool. Nga around 10 or 11 na ka filtering machines ang tindaghana no? Naa diha. So kuani mo nga ang tubig clear siya nya tapos bugnaw mo na nga kanang refreshing kayo mo swim diha bisan pag tag 2 hours ka mo langoy ako nagalangoy man ko diha tag 2 hours no kay dili man jud ko kanang pang racing nga swimmer pang exercise lang pang exercise ra gani akong swimming freestyle breaststroke ana so tag 2 hours bugnaw kayo imuhang pamati sa imong lawas. Somebody told me turns matod pa nila nganong bisan pag udtong tutok bugnaw ang tubig sa atong Olympic size swimming pool. It's because na-reach nato ang level sa pH nga desirable gyud. Basin. May scientific basis siguro no nga. Kay I happen to be with the inspector coming from Manila. Gidala ko ni Mr. Jupal Palerba. Okay, naay nag-inspect na taga Manila. Ang ilahang event is sa swimming competition. So ilahang gitan-aw dito. Gitan-aw nila dito. Gihikap ang tubig. No? It was around almost 11 na siguro to. So, between 10:30 and 11 o'clock. No, mga basta ana aron nga mga that time. Gihikap niya ang tubig. Na-shock siya turns. Nga bugnawa sa tubig diri oy. Okay, in pa niya bisan pa og covered daw pag inana mga orasa mo warm na gyud ang water. Ingon pa niya. Sip ang kainit. Ingon pa niya kini siya na-reach gyud niya ang pH level. Mo na nga inani siya kabugnaw. So safe siya lang uyan. Safe siya lang uyan. Walay katong mga tao nga dunay skin allergies, kana magka-allergy ba tungod kay kung nay impurities ang tubig, mutukar ang allergy. So kana diha kung gi-maintain ang pH level sa tubig, baby, bisan kapila pa ka mo langoy diha o balik-balik, wala gyud safe ang mulangoy pod. Unya ang side comment niya tong nagtan-aw dito sa swimming pool kay ingon pa niya
this is at par with the best swimming pool in Manila. Kuya, limang Matod kana pa niya. o limang kana nga Wala man to wala man dito si governor kay iyang ulug-ulugan. Unsolicited to nga. Unsolicited to. Oo. Ako si Jupal Paler og katong murag 5 mi kabuok ato nga time. 5 mi kabuok ato nga time. Mitan-aw mi dito. Oh. Wala man si angay nga ulug-ulugan nga government official. Mo to iyang side comment. So, na-surprise siya nga. Na-surprise siya nga. Pasilidad nga. Na yun ani de kanindot nga facility din nga at par with the best in Manila. Yes. Nga mga swimming pool. So, kana mo attest na siya sa kana giunsat yun pag-effort sa provincial government. Correct. Wala lang gikutob sa construction o pag-turnover ni ana, kundi maintenance. Day in, day out, gi-filter, gi-maintain, gi-check ang pH level. That is why isang kinsay mo ana diha sama sa giingon ni Vlog Hero, ka-comment yun na at par with the best no sa Manila. Manila. So, katong mga mahilig sa langoy, no? Anytime ba Iyon pasab niya outside Metro Manila, I think this is the first Olympic size swimming pool nga covered. Outside Metro Manila. Ha? Even gani tagom open man na ilang. Open sila. Open man na ilang swimming pool. Munang pagpatong sa alas 10, alas 11, alas 12, hawas ginatanan swimmers. Ipiti na ba yan ang inita? Okay, mulago man yung ana. Kay bisan pag tubig na naman yun ang adlaw permi mo epekto man gyud sa. Pero yun palagi niya turns, bisan pag yun daw kuno og covered na siya, muinit gyud ang tubig. Muinit ang tubig. Pero sa part sa athlete, kung open siya walay atop, kuan kayo siya kanang ang imuhang complexion mausab ba? Mausab. But because of yun pa niya, na-reach ang desired pH ani nga tubig, mo ni inani sa kabugnaw. Mo na nang bugnaw gyud siya. Bugnaw gyud siya. Mo na nga before ko mo sulod jud diha kay mura kag mangurog primero ba ini tugsaw ni tugod sa kabugnaw. Mura kag ice nga water ba nga nay ice ang feeling. Pero ngadto sa sige na nimong kuan, mag-burn ka nagcalories, normalize naman po siya. Pero nindot ang feeling after refreshing kayo. Yeah, not only that, ang atong facility sulod sa atong sports complex na po tayo tennis court, natay clay court ug natay regular court. Yes. Imagine mo na. Clay court, na katong simento lang. Simento, duha ka buok simento, no? Isa. Murag isa ka simento niya, duha ka clay court. So, kuha na diha. At par gyapon na sa ato ang mga standards no sa pag-host o kanang even badminton. Tennis. Kaya ang badminton dili na tukoron sa ato ang stadium dapit. So pag nanatay badminton siguro pwede po na ma-convert into pickleball. Pero dili magud siya Olympic game ang pickleball no. So ang badminton wala pa na-admit wala pa na consider nga Olympic sports siya. Pag mahimo siyang Olympic sports, most probably mahimo na po niya nga sport event during mga Davraa, no? Davraa palarong pambansa kung i-admit siya. Kay ang tanang mga Davraa palaro geared towards Olympic Games man tanan padulungan nila. Ayan. So inaana kanindot ang atong facility mga kanyang ingon ra ba sila turning wa pa daw kuno ni matapos. Well, wa pa natapos tong ang atuang stadium, ang atuang track and field pa natapos, but that is ongoing. No subject sa tuang kuan karon construction. Wala man po nagiundang trabaho. Ang kuan diha continuing ang trabaho diha. Kana bitong swimming pool nato sa una, naguba man na, di ba? Di ba? Naguba man po na. Guba. Pero gipa-repair. Kunya taon-taon po tong repair nga nahimo diha. Sobra sa katuig man siguro to. Dugay-dugay to. Repair lang gani ito, dugay po siya na human kay considering na ang fasilidad is a big na swimming pool with all the mga equipments and gadgets para ma-maintain ang swimming pool. That is why it also took more than 1 year siguro to ang repairs ana. Pero nahuman na intrigo ug karon na-enjoy na sa mga katawhan ang pasilidad. So same ra po na dire sa atong stadium and even sa ato ang Coliseum. Now, speaking of Coliseum turns, no? Ang atong Coliseum naman yun na din ha. Pero doon ay laraw ang ato ang gobernador nga i-rehabilitate, no? I-renovate. Yes. No?
can you give us a picture turns unsa ka mamahimong hulagway dining atong Davao del Sur Coliseum? Nga ingon nila, wa pagihapon mahuman hangtod karon. Grabe. Dughan pa man Karon gani no naa din hato magkaigsunan ng mga Jehovah's Witnesses. Doon nagpahigayon sa ilang convention. Unya moingon gihapon sila wa panahuman. Pero sige na lang. Atuan na tugutan na lang mga hunahuna nga amo tug asa napita. Turns, please bring us to the future unsay mamahimong hulagway dining atong Davao del Sur Coliseum. Mas maanyag pa gyud ang mahimong hulagway sa ato ang Davao del Sur Coliseum sa umaabot nga panahon kay ang ato ang Coliseum dili na kuanhang wa pa na nahuman, hagbay ra nang nahuman. Favorite venue gani na siya sa ato ang mga religious organizations, mga even schools. Graduations. Mga schools, colleges. Diha na sila nagakandak. Mga cooperatives. Even cooperatives, mga assemblies, and big gatherings sa mga associations. Diha na nila ginapahigayon ilahang mga kuan. So, dili, fully functioning man na atong Coliseum. Nahumadugay na nang nahuman. That was, pila na? 13, 14 years ago? Sobra na, Turns. 10, 16, padulong 17 years. Padulong na sa 20 ka tuig. 17 years ago na tukod na atong Coliseum. So, since medyo idara na siya, imagine na, 17 na ang edad sa ato ang Coliseum, unya, naka-experience ta og 4 major earthquakes in 2019. No? That is why kanang atong Coliseum, medyo tibay-tibay gyud kay naka-withstand yun siya sa 4 major earthquakes. And then karon recently naka-experience na pud ta og strong na pod nga series of earthquakes, and one major one katong affecting kuan Sarangani. Sarangani naapektuhan pud ta ato, medyo kusog pud to, dugay na human. Ya mo na nga i-kuan na siya, i-undergo na siya og kanang repair and renovation. Kay nganuman as per kuan gisaka na ron sa ato ang naman tay structural engineer nga gi-retain ana. Kay initial findings sa structural engineer, kinahanglan na gyud siya some of parts of it i-retrofit, no, or i-renovate jud. Dayon ang katong kuan ana para mas nindot ang experience sa mga taong mo sulod diha sa ato ang Coliseum, usbon ang uniform ang angle sa line of vision sa tanang spectators, no, gikan sa first nga bleachers padulong sa ibabaw nga mga bleachers. Wala na siya kana bitong sagabal sa pananaw sa mga tao. So kung kuan siya, comparable siya sa kanang mga kuan sa Manila karon, kanang mga sports arena sa Manila, ang iyahang kalidad ana. Abangila na ninyo, maybe na ay mga graphics, no, audio video presentation ana sa rendering sa project nga makita ninyo kung unsay dagway sa bag-ong Coliseum pohon. Makaingon jud mo nga super maanyag. Super maanyag kay due for renovation. Ana magina basta na kay dagkong pasilidad nga ginagamit sa publiko, kanang sub ang gamit sa publiko, unya naka giuyog og daghang linog, kinahanglan nimo na i-ensure ang safety sa mga publiko nga mogamit ana. That is why nag-allocate og budget ang provincial government to ensure the safety of all attendees and spectators nga mosulod diha sa Coliseum, and to enhance the aesthetic value, no, sa ato ang Coliseum. Kay i-term na guna siya the Coliseum. Mo na guna siya. Mo na may imong bagong pangalan niya. Pangalan niya. So mo na siya bag-o nga enhanced landmark sa ato ang province of Davao del Sur, and even outside, no, even in the entire Mindanao, comparable the rest of the Philippines. So makuha nimo nga mao na ang gi-envision sa ato ang governor, no, Gov Ibon o si Vice Gov Mark, na mamahimo na siyang very maanyag nga the Coliseum. What's the rationale, attorney, sa pag-term niini, pagngalan niini, pag-rename niini as the Coliseum? Ang rationale diha is
tungod sa i-introduce na to nga mga renovation diha, ma-convert man gud ang Coliseum into a more kuan god kanang very very nice nga experience sa mga tao na mosulo diha kay kuan naman siya katong sa whenever na basketball games kuan kayo siya kanang iyang angling kanang uniform no wala na tong mga railings gani nga kanang naay harang-harang tanggalo na to siya unya dayon duna na siya yung mga katong sa promenade ba na right and left convert na siya og something murag coffee shop or kana nindot na kayo. mas better ang experience sa mga tao nga mosulod diha pohon. That is why giterm kana siya nga the Coliseum. So naay mga additional nga mga kana bitong ma-experiensyahan sa tao nga dili nimo ma-experience karon sa present nato nga Coliseum. So, ang mahitabo niya na kay originally gitawag mo gining ato ang Davao del Sur Sports Cultural and Business Complex. So once this new building called the Coliseum, nanay mga coffee shops, mga restaurants, palibot din ha? Is that what we intend to do, attorney? Mao gyud na ang direksyon na padulungan ana kay giabangan man na siya og mga space no na para ani nga mga establishments. And ang kuan diha is ang end goal gyud diha is to provide a new no enhanced experience para sa mga Dabsuranon, even non-Dabsuranons. Malahi na ang experience diha once you enter the Coliseum. So meaning to say, attorney, once in place na ning the Coliseum, ang mga passers-by pwede na maka-drop by din ha? Pwede na. Pohon. Once ma-establish, makumpleto na gyud siya. So pwede na sila maka-drop by kay posible mangaon, mag-coffee, inana ang mamahimong senaryo no sa diha nga side sa ato ang the Coliseum. The Coliseum. So part siya sa entire complex, the Governor Dodo Cagas Sports and Business Center Complex. So nindot na gyud sa kaayo no. So kay ang kuan po diha Brad Hero, kinahanglan po nato i-renovate. Tan-aw ni mong Coliseum ron, given nga 18 years old na siya or 17 years old na ba? No, 17 to 18 years old na siya. Makita man gud nimo nga medyo puhaw na gamay ang tubangan. So kinahanglan na gyud siya nga additional works no nga i-introduce diha kay para una is ang safety sa mga daghan magong tao ang capacity ana. So correct. Kung magkapasidad ka diha og tag 5,000 ka tao unya dili nimo i-ensure ang safety, what if basin ba ko no palayo unsay mahitabo mo na nga safety ang primary concern diha nganong kinahanglan siya og renovation nya. Second is ang aesthetic value sa Coliseum, inan-awan siya ba bisag kinsay moagi o mobisita maka-appreciate gyud siya nga nindot gyud ay maanyag gyud ay ang Davao del Sur. So ang ato ang goal din ni attorney inig-agi sa mga passers-by magaingon jud wow. Kayong sila wow maanyag no or maanyag. So mo na siya nya kung kuan ka tan-aw ka diag basketball games pohon ma-resume ang dula sa PBA after the completion of the project, a new experience no ang matagamtaman sa mga Dabsuranon diha. Lahi na ang dagway, nindot na siya kayo, super yun. Pero sa pagkakaroon attorney wala pa gipakita ang kining gitawag nila architect's perspective. Doon na mga girender nga architect's perspective na. So maybe ato ang PIO or sa inyo nga side basig pwede ninyo na ma-play pohon naman na sa engineering. Okay. So pwede mo siguro maka-request ana sa katong rendition, architect's rendition of the project, the Coliseum. So mo na atong palaabuton mga kaanyag ha. Dili na Davao del Sur Coliseum kundi the Coliseum na. No, with emphasis on Coliseum. Kay ang tinguha niini mga kanyag nindot maanyag nga disenyo sa ato ang the Coliseum. Unya mo kini ang mamahimong landmark no
Oh. major landmark sa to ang probinsya sa Davao del Sur, attorney. Yes. So with that being planned, gitinguha gyud ni nga ang mga events, ng mga national events, pwede gyud mahitabo diha. Pwede na Like for example, mga nakasulay naman tag Pilipinas Got Talent. X Factor na ito, Oh, X Factor. Ang uban nga mga events posible gyud nga mapahigayon din na kay makadraw man tag attention, attorney. Yes, pwede na kaayo kay kuan man siya kanang very kuan naman kaayo kanang sa tawag ana kumpletong pasilidad ba kay usbon man pud na ang ato ang schematic sa sound system diha. O nya dayon ang iyahang visual kana bitong murag LED wall naman na siya. Nay mga enhancements na abangay lang yun na ninyo para Dili ba mag-increase ang ato ang capacity ana, attorney, seating capacity? ingon sila i-kuan daw i-retain lang yun. I-retain lang. As much as possible kung pwede nato ma-retain ang existing kay ang ato ang gihimo diha, ang gihimuon diha is katumagong usbon tong angle sa kanang visual kuan sa mga audience, sa mga spectators. Kay Coliseum kung dapat kato yung di ba ang Coliseum nasa Ang dagko pag yun na. katong sa Italy ba kanang na Nga ang angle, no? single angle ra gyud siya. Gikan ka sa ibabaw, padulong sa ubos, isa ra gyud ang angle, no? So para pareha ra og unsay makit-an sa ubos, Bora po yung makitaan sa babaw. kung naka sa ibabaw, same ra gyapon imo makit-an, no? Though nag-vary lang ang size. ang gidakon sa imong makit-an. ang visual size. Pero tanang area sa court, makit-an yun na nimo. So yun ana mga kanyag. Pila bay ato ang gitinguha nga budget ni attorney para ato anang makabot na siyang disenyo? Gi-finalize pa na karon sa ato ang local finance o sa mga engineers kana nga project. Kay ang ato adere is ang ato ang ma-deliver gyud ang dili gyud pwede non-negotiable gyud ang safety. Ang kalig-on sa struktura kay mo lang ito nakaagi nag for major earthquakes o karong mga earthquakes nga si uyog ning yuta ron sa Davao del Sur. So dapat ready na siya in the future pod kay para naami mga uyog-uyog na pod sa yuta later dapat maka-withstand siya. So mo nang gitinguha ron na may structural engineer ron nag-inspeksyon diha. So pila toy makosting niya ana plus katong aesthetics mo na mahimong total amount ana po. So safety ang primary concern, no? So that means no, for example, God forbid, maabtan ta dito. Dili ra gyud ta magkabalaka, kampante ta. Newly renovated, newly refurbished ana. So ta okay ra ma-enjoy yun nimo ang show or whatever games. Nga imong matan-aw diha. Ayan. No, nindot na kay ni ato ang Da Coliseum Puhon magakaanyag, no. Amo na itong abangan kay nagtinguha gyud ang ato ang provincial government magakaanyag nga doon na tay pasilidad nga nindot nga matawag nato makaingon ta, we are proud to be from Davao del Sur. Yes. Mao na siya brother. We are proud to be from Davao del Sur and we are proud to be part of the Maanyag nga Paraiso. Yes. No, mao mo gini ato ang mga tinguha din ha, attorney. Mao gyud na. No? So karon attorney, nining pag si Vice Governor Mark made mention about the kinini ang consultants para niini. Can you clarify that sa Coliseum? Oh yes, sa Coliseum. Kay consultants katong structural engineer. Okay. Kay kinahanglan ang ato ang provincial engineers office wala man tay structural engineer diha. So reasonable ra pod nga mo outsource ta og consultant nga ang iyang qualification is a structural engineer. Kay lahi magud ang pananaw anang ang clinical eye ba sa usa ka engineer nga structural engineer lahi na siya kay iya magyung sigurohon ang safety kung pulido ba kani mga bakal ana. So lahi ang ilang discipline. Lahi ilang discipline. So different pair of eyes, no, nga mutan-aw sa structural, sa kanang integrity sa mga poste dito sa ibabaw, kanang sa mga trusses. So i-evaluate na nila tanan. Maybe x-rayhan ganin na nila daw bradiro. Naan sila x-ray machine, x-ray machining bakal o kini mga concrete na columns o so tanaw nila kay unsa ang extent no sa epekto sa linog
over the years, no, kay 18 years na biya siya. So tan-aw ni siya kay para reviewon, repasuhon tanan before ta maka-come up og final amount o final plan. I see. Pero aesthetically mo na to ang nanay girender ang architect, no? Nanay perspective na nga nindot. Nindot kay na nga mga plano, no. Maingon nato gyud nga ang pagplano ni Governor Yvonne, ni Vice Governor Mark, kuyog nimo attorney og sa mga department heads sa provincial government of Davao del Sur, dili gyud ni lamo-lamo magakaanyag. Wala dili kita pinadagan nga trabaho. Dili Titana. na dawaton, dili na maanyag biya ang brand diri, no. So dapat as much as possible, no, kutob sa atong makaya himuon natong maanyag tanan natong gipanghatag nga proyekto o serbisyo. Yan. Attorney, wa naman natin igong oras, no? Talitapos na nga itong mga taknaan sa itong tulumanon. Doon na po tayo hisgutanan, mga kanyag, mas nindot ng hisgutanan. Ang unsaon magyud paghanay, pagplaster ning ato ang annual budget. Pero ato na lang ni hisgutan sa musunod nato nga mga yugto. Okay. Attorney, tagaan kag panahon, parting words sa ato ang mga suki nga mga tigpaminaw, tigtanaw sa ato ang salida, no, the Davao del Sur karon, the provincial administrator's time. Attorney, your time. Katawa ko sa salida. So, mayong adlaw kaninyong tanan, padayon lang mo sa pagsubay ning atong programa. Naa diri ninyo makita tanan ang dapat ninyong mahibalaan sa tanang paningkamot sa inyong provincial government. Ug ang mga reasons behind nganong ginahimo nato ni nga project, nganong ginahimo ni nga programa, ginarender ni nga mga serbisyo para sa tao, diri ninyo masabtan kung doon na may mga questions, no. Nya diri po ninyo makita nga very kugihan ang ato ang liderato diri, no, led by Governor Yvonne o Vice Governor Mark. Ang ato ang mga projects diri para ra gyud ni sa tanan sa katawhan. Wala mo ginay bugtong purpose nganong dunay gobyerno. So padayon lang tang musubay ni ato ang programa, hinaot nga kita-kita tapuhon sunod nga episode sa ato ang programa. Daghang salamat sa inyong pagsubay. Ayan. That was Attorney Herbert Gonzales, ang ato ang provincial administrator dining atong lalawigan sa Davao del Sur. At ang inyong mga kanyag, sunod natong episode ang paghisgot nato sa pagprepara dining annual budget mga kanyag para mas masabtan sa mga tao kung sa gyud pagpadagan niining atong panudlanan sa gobyerno, no? Kay basin o gatuo mo din nga tama na ginasulti sa uban. Wala na igong oras. Kini na lamang inyong higala o galagad sa kanginan Hero Gustavo Gauhiro Arialiano Ondalok sa ngalan ni Governor Yvonne Orña Cagas, Vice Governor Mark Cagas, og sa ato ang mga kaubanan nga may empleyado sa Kapitolyo. Ako man naman itong bingon, ang panaghiusag panagtambayayo sa mga tawhang dabawin niyo sa bagatan. Mo'y tumuran sa paglambong pag-uswag nining atong lalawigan. Daghang salamat talaga ng Diyos. I love Davao del Sur. Dakbayan sa Digos. Gigugma ko ikaw.